Isang makasaysayang hapon, class. Magandang hapon rin po, ma'am. Tumayo muna ang lahat upang tayo ay manalangin. Binibining Nicole, maaari bang magsimula ka para sa ating panalangin? Sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa inyong biyayang pinagkaloob ninyo po sa bawat isa at sa palaging paggabay at patnubay po sa amin. Naway patuloy niyo po kami patnubayan sa aming pag-araw. Ganyan po niyo po ang guro na siyang magtutulong sa amin ngayon. Amen. Sa Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Bago kayo umupo, maaari bang pakipulot muna ng mga kalat na inyong nakikita at pakiayos na rin ng mga upuan? Okay, maraming salamat. Sino ang lumiban sa inyong klase ngayon? Wala po, ma'am. Bago ang lahat, nais kong ipaalam sa inyo ang ating alituntunin ngayon. Basahin nyo ng sabay-sabay. Makinig sa guro habang nagsasalita. Huwag sumabay sa pagsasalita ng guro. Magbigay galang sa bawat isa. Itaas lamang ang kanang kamay kung may katanungan o gustong sumagot. Okay, maraming salamat. Yan ang ating alituntunin sa paaralan. So, ngayon, bago tayo dumako sa ating paksang aralin, magbalik-aral muna tayo. Noon, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa araling Asyano, tama? Tama po. Sa palagay nyo, bakit ito ay bahagi na dapat ninyong pag-aralan? Okay, Julian, maaari bang sumagot ka? Dahil tayo ay nasa bansang parte ng Asya at pribilehiyo ating mapag-aralan at matukmasan ang Macedonia. Okay, magaling. Maraming salamat. Sige nga, magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa Asya o Asyano. Binibining Nicole, Asya ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. ano pa? Binibining Julian, Binubuo ng 5 relihiyon ng Asya. Kanlurang Asya, Hilagang Asya, Timog Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya. maraming salamat. Masaya akong inyong natutuhan ang ating pinag-aralan noon. So, may inihanda akong isang gawain sa inyo na may hawak ako ditong sobre. Ang sobre ay naglalaman ng mga jumbled letters na inyong bubuuin batay sa mga larawan na ipinapakita dito sa pisara. Binibining Nicole, Binibining Julian, Binibining Mika, maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan yan. Tapos na ba ang lahat? Yes, ma'am. Okay, magaling. Tama ang inyong mga sagot. Number 1 ay aksyon. Ikalawa, interaksyon ng tao sa kapaligiran. Ikatlo, lugar. Ikapat, rehiyon. At panglima, Paggalaw. maraming salamat. Base sa unang gawain na ipinagawa ko sa inyo, ano kaya sa palagay nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Binibining Julian, Ito po ay tungkol sa katuturan ng limang tema ng geography. magaling. So, ano-ano kaya ang 5 tema ng heograpiya? Binibining Nicole, Bokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran, paggalaw. magaling. So, ngayon, ito ang ating layunin ngayong araw. Amazing. Maaari bang basahin nyo ng sabay-sabay? Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nabibigyang kahulugan ang geografiya ay ang 5 tema nito.
Natatalakay ang 5 tema ng heograpiya. Nakapagbibigay ng halimbawa ng aplikasyon sa bawat tema ng heograpiya. Maraming salamat. Yan ang ating layunin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. So, bago ang lahat, nais kong itanong sa inyo, ano sa palagay nyo ang kahulugan ng heograpiya? Binibining Nicole? Ang heograpiya po ay pag-aaral sa mga pisikal na katangian ng daigdig at kagulupang lugar sa mundo at ang relasyon ng tao sa kapaligiran. Magaling! Nagmula ang salitang heograpiya sa wikang Greek na geo o kapaligiran at grapeia o paglalarawan. Sa makatuwid, ang heograpiya ay siyentipikong pag-aaral ng daigdig. Taong 1984, nang binalangkas ang 5 magkakaugnay na temang geographical sa pangunguna ng National Council for Geographic Education of American Geographers, layunin ng mga temang ito, gawing mas madali at simple ang pag-aaral ng geografiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan sa tulong ng mga temang ito, mas madaling maunawaan ng mga tao ang daigdig na kanyang ginagalawan. Naiintindihan po ba, class? Yes, ma'am. So, ngayon ay dumako na tayo sa 5 tema ng heograpiya. So, ano-ano nga ba ang 5 tema ng heograpiya? Pakibasa, class. Una, lokasyon, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran ng palaw. Maraming salamat. So, una muna natin talakayin ang lokasyon. So, sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng lokasyon? Ang lokasyon po ay ang tawag sa tiyak na kinakalagyan ng isang tao, bagay o poot. Maraming salamat. May 2 paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ito ay ang lokasyong absolute at relatibong lokasyon. So, una, sino ang makapagbabasa ng kahulugan ng lokasyon? Binibining Nicole, maaari bang basahin mo? Ang lokasyong absolute ay lokasyon na gumagamit ng coordinates o kombinasyon ng sukat ng latitude at longitude na kapag pinasama ay makakabuo ng grid. Sinasagot ng lokasyong absolute ang tanong na saan eksaktong matatagpuan. Halimbawa, saan eksaktong matatagpuan ang bansang Singapore? So, gamit ang coordinates, ang Singapore ay matatagpuan sa 1 degree north latitude at 103 degree longitude. So, naiintindihan ba, class? Opo! So, ngayon ay dumako na tayo sa relatibong lokasyon. Sino ang makapagbabasa? Binibining Nicole? Ito ay lokasyon kung saan pinagkaratayan ang mga lugar na magpalibot at gumagamit ng mga direksyon upang may laraw ng mga nakapaligid na lugar. Maraming salamat. So, naiintindihan ba, class, ang unang tema ng heograpiya? Opo! Kung naiintindihan na, dumako na tayo sa 2 tema ng heograpiya. Ang lugar. Sino ang makapagbabasa? Binibining Nicole? Ang lugar ay tumutukoy sa mga katangian ng tangi o unique sa isang tao. May 2 paraan ng pagtukoy ng lugar. Katangian physical o physical characteristics na kung saan inilarawan ang lugar batay sa klima ng lupa ay yung bibig at kasi. Halimbawa, bagamat ang klima ng Pilipinas ay tropikal, ang Bagyo ay nakakaranas ng malamig na klima dahil sa mataas na altitude o taas nito mula sa sea level. Naiintindihan ba, class? Opo! At ang pangalawa naman ay katangiang pantao. Inilalarawan naman ang isang lugar batay sa densidad o dami ng tao, kultura, wika, relihiyon, sistemang politikal. Halimbawa, Portugese ang opisyal na wikang ginagamit ng bansang Brazil. Naiintindihan ba, class? Opo, ma'am. Opo! Okay, ngayon ay dumako na tayo sa 3 tema. Ito ay ang relihiyon. Basahin nyo nga na sabay-sabay. Tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinag-ubuklod
ng mga magkakatulad na katangiang pisikal, kultural, o politikal. So, halimbawa, ang Pilipinas ay kasapi sa Asia na may layuning itaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng kultura, at pagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon. Ngayon ay dumako na tayo sa ikaapat na tema ng heograpiya. Basahin nyo nga ng sabay-sabay. Interaksyon ng tao sa kapaligiran. Tumutukoy sa buwan sa pakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanyang paligid sa pamagitan ng pagkikipag-ayon at pagbabahagi ng tao sa kanyang kapaligiran. Maraming salamat. Halimbawa, isa ng katotohanan na ang lahat ng pangangailangan natin ay galing sa kapaligiran. Kaya naman, ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napapalibutan ng mga malalaking katubigan ang ating bansa. So, sino pa makapagbibigay ng halimbawa sa interaksyon ng tao sa kapaligiran? O, binibining Nicole? Ang pakikiayon ng tao sa kanyang kapaligiran at makikita naman sa kanyang mga kasanayan tulad ng kasunod galit na kanyang sinusunod. Magaling. So, naiintindihan po ba? Opo. So, ngayon ay dumako na tayo sa ikalimang tema ng heograpiya. Ang paggalaw. So, basahin nyo nga lang sabay-sabay. Tumutukoy sa paglipat ng tao, bagay, mga likas sa pangyayari, produkto, ideya, at kahit sakit sa iba't ibang lugar. So, ano kaya ang maaring halimbawa ng paggalaw, binibining Julian? Maari bang sumagot ka sa aking katanungan? Paglalakbay gamit ang mga makabagong inbensyon gaya ng eroplano, barko, tren, at mga sasakyan. Dahil sa mga ito, naging pamilyar din tayo sa mga produkto galing sa ibang bansa. Dahil rin sa patuloy na pag-angkat at pagkilit natin sa mga banyagang produkto gamit ang mga transportasyong naman. Okay, maraming salamat. Sino pa ang gustong sumagot at magbigay ng halimbawa? Binibining Nicole? Ang paglaganap ng internet, gadget at paggamit ng tinatawag na social media ay naging posible ang paglaganap ng impormasyon, balita at ideya at kahit maling impormasyon o fake news mula sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, maraming salamat. Naiintindihan ba, class, ang limang tema ng heograpiya? Opo! So, okay, kung wala na kayong katanungan at naiintindihan na ninyo, may pangkatang gawain tayo. So, na tinatawag itong acrostic. So, paano to? Gagawa kayo ng acrostic na naglalaman ng mga pangungusap na nakabatay sa ibibigay kong tema na inyong tatalakayin gamit ninyo ang salitang tema. Siguraduhin ang unang salita ay sa pangungusap ay nagsisimula sa bawat titik ng salitang tema. Naintindihan ba, class? Opo! Bago ang lahat, ito pala ang gabay sa pamantayan. Maari bang basahin nyo ng sabay-sabay? Gabay sa pamantayan kung Nilalaman, 50%. Organisasyon, 25%. Wika at gramatika, 25%. Kabuuang puntos, 100%. So, sige nga, maari na kayong mag-present sa inyong mga ginawa. Una muna ang unang pangkat. Abang. Ang aming tema ay paggalaw. Tayo'y magpatuloy sa pagkilos, espasyo ay nilalampasan, mundo'y umiikot sa pagbabago, araw ay di naubusan, pagunlad ang layunin, ang kilos ay magisaysay, galaw ay may direksyon, gumagalaw ang buhay, ang bawat hakbang ay mahalaga, lumalawak ang pananaw at ang puso't isip kumikilos, wagas sa paggalaw. Okay, magaling. Ang ikalawang pangkat naman. So, ang napili po namin tema ngayon ay lugar.
Likas na yaman ay taglay ng bawat pook. Ugnayan ng tao sa kapaligiran ay may saysay at hakot. Gawi at kultura ng tao'y naayon sa lugar. At limitasyon at kabuhayan dito'y nag-uugat at sumasabay. Riyon ay hugis ng pagkakaisa at pagkakaiba ng pamilya. Okay, mahusay. Bigyan natin ng pakbet clap ang bawat grupo. Alam nyo ba yon? Hindi po. So, ganito lang yon. 1, 2, pak, pak. 1, 2, 3, bet na bet. 1, 2, 3, pak, bet. So, tumayo mo na lahat. 1, 2, pak, pak. 1, 2, bet, bet. 1, 2, 3, pak, bet. Okay, dumako na tayo sa pamprosesong tanong. Bakit magkakaugnay o magkakakonekta ang 5 tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng bansa? Binibining Nicole? Ang 5 tema ng heograpiya ay magkakaugnay dahil bawat isa ay nagbibigay ng mahalagang bahagi sa pag-unawa ng katangiang pisikal ng isang bansa. Mahusay! At ang ikalawang tanong naman ay paano nakakatulong ang 5 tema na ito sa pag-unawa mo patungkol sa heograpiya ng ating bansa? Binibining Julian? Nakakatulong ang mga ito dahil masigit nating maunawaan ang kahalagahan ng mga katangian ng bansa at dahil din sa mga ito, mas napapalawak ng husto ang ating kaalaman, lalo na kapag patungkol sa mga usaping sa bansa o lugar. Maraming salamat. At ang ikatlong katanungan naman ay bakit maituturing na mahalaga ang bawat tema ng heograpiya? Halagang bawat tema ng Malaga ang bawat tema ng heograpiya dahil sa mga ito ay nagbibigay iba't ibang pananaw na kailangan upang maunawaan ang komplikadong ugnayan ng tao at kalikasan sa ating mundo. Okay, tama ang inyong mga sagot. So ngayon ay pumunta na tayo sa gawaing 3. So panoto, dugtungan ng ang mga salita ayon sa iyong pagkakaintindi sa aralin. So sino ang makapagbibigay? Okay, binibining Nicole? Ang natutunan ko sa 5 tema ng heograpiya ay ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga aspeto ng ating paligiran at kung paano ito nakaka-apekto sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng lokasyon, lugar, rehiyon, tao at kapaligiran, pagdalaw, naunawaan ko ang mga ugnayang nag-uugnay sa mga tao, kultura at kalikasan. Ang mga temang ito ay nagbibigay liwanag sa mga issue tulad ng pagbabago ng klima, organisasyon at migrasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na karanasan at sa pagbuo ng mas sustainable na kinabukasan. Mahusay. So, dito na tayo sa maikling pagtataya. Panoto, isulat sapat lang ang malaking titik na T kung ang pangungusap ay tama, isulat naman ang malaking titik na M kung ang pangungusap ay nagsasaad ng maling kaisipan. Tapos na po ba ang lahat? Opo! Okay, maaari na tayong sumagot. Sa ikauna, ang paglipat ng tao tungo sa ibang lugar mula sa kinagisnang lugar ay tinatawag na interaksyon. Tama o mali? Mali po. Okay, magaling. Ang ikalawa naman, ang rehiyon ay tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang buo. Mali po. Magaling. Ang lokasyong absolute ay isang paraan sa pagtukoy ng lokasyon na gumagamit ng mga imahinasyon guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo ng sa grid. Tama. Mahusay. Taong 1989 nang binalangkas ang 5 temang magkaugnay ng temang geographical sa pangunguna ng National Council for Geographic Education at ang Association of American Geographers. Tama o mali? Mali po. Mali po. Mahusay. Ang salitang geografiya ay nagmula sa wikang Greek na
geo o daigdig at grafiya o paglalarawan. Tama po. Magaling. So, takdang aralin. Ikauna, magtala ng 10 bagay na kaganapan na ginagamit ng 5 tema ng heograpiya. Ikalawa, sa ano-ano mga pamamaraan ginagamit ang 5 tema ng heograpiya. Naiintindihan ba, klas, ang ating takdang aralin ngayong araw? Opo. Okay, magaling. So, yun lamang po at maraming salamat! Yay!